O panoorin ho natin itong sinabi ni Pangulong Duterte para maunawaan ho natin kung ano talaga nagaganap sa ating bayan kasi wala na. Sagad na ho sa butong kawalang niyan itong gobyerno na to. Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuway na. Grabe. Pahuway. Ay, sorry. 83 years old na si Pangulong Duterte. Ang lupit naman po nun. Hanggang ngayon, ayan pa ho siya, nagsisilbi sa bayan at gusto niya pa rin hong tulungan ng ating bayan. Wala na ho ba tayong bagong leader na maaaring makita ngayon? Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong mawawa ng mga pahuway na. Pahuway ka na nga. Pahuway na. Pagod na si Pangulong Duterte. Kabanggot. Sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, pugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Napipilitan na nga lang daw si... Totoo, alam mo, nung huling nag-usap kami, last year po yun, yung I think November or October. Alam mo, nagkikwentuhan kami ni Pangulong Duterte. Masaya siya dahil nakakapagpahinga na daw siya ngayon. Masaya siya dahil kasi dati daw nung siya ay nagtatrabaho bilang presidente, hindi nyo ba napansin talagang tumanda si Pangulong Duterte kasi puyat daw ho siya nun. Kulang sa tulog. Talagang pag dinibdib niya ho yung trabaho niya, hindi ho niya hinutot. Magkaiba kasi. Pambirang buhay ere. Totoo mga kababayan. Kakaiba ho si Pangulong Duterte. Kaya pansinin niyo talagang mula nung 2016 tumanda na ho siya. Ang bilis niya hong tumanda. Na-stress ho sa dami ng problema ng ating bayan. Pero ito ngayon sinasabi niya gusto niya na magpahinga. Pero hindi siya makapagpahinga dahil dito sa walang niyang gobyerno natin. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Nako, ayan ho ba ay sa tingin ninyo ay makatotohanan, fake news, o yan ho ay exaggerated? Ako naniniwala akong totoo yan mga kababayan. Kami ho nararamdaman po namin yan. Kami ho mga political vloggers o tawagin nating advocates sa social media. Ramdam na ramdam ho namin kaliwat kanan ang demanda, kaliwat kanan ang panggigipit. Ito nga huli yung ating kapatid na organizer dyan, di ba? Talagang ginipit ho siya. Pinuntahan na, tinakot to. Parang dinaig pa ho talaga yung yung dati kasi at least announced, di ba? Mas daig pa ho ngayon. Yung dati announced dictatorship, announced martial law, di ba? Ngayon hindi. Pretending to be living in a democracy, pretending na we have democracy, pretending na walang martial law, and yet yung action, iba ang galawan. 'Di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kasi ngayon talagang wala na, no choice ka. Meron pa tayong mga kinuwento nga sa akin nung nakarang nakausap ko yung ilang mga vloggers, iba ho sa kanila, tinawagan na ho ng AMLAC, tinawagan na ho ng kung ano-ano, para ho talaga gipitin. Sabi ko, sandali. Pera namin to animal kayo. I mean, anong pakialam nyo sa aming pera? 'Di ba? Anong pakialam ninyo at kung meron kaming pera, may mga kanya-kanya ho kaming trabaho. Aside fra ho sa pagbabloging po yan, may kanya-kanya po kaming trabaho, meron po kaming maayos na buhay. Bakit to nyo pakikialaman? Wala naman po kami sa gobyerno, 'di ba? Bakit to? Kasi nga yan yung tinatawag na pananakot, panggigipit. Subukan mong pumalag. Subukan mong labanan ng gobyerno na ito. Gigipitin ka namin. At ang ganda nga ho nung sinabi ni Jun Abines dun sa kanyang nakita ko sa isang interview niya. Hindi ho ito panggigipit sa amin lamang. Hindi ito panggigipit sa mga sabi na natin advocate sa social media. Hindi po ito panggigipit lamang sa aming mga vloggers. Ito po'y panggigipit at pananakot sa lahat ng papalag sa gobyerno na ito. Sabi ko nga sa inyo mula doon kay
nauna na ho dito si Pastor Kibuloy. Nauna na ho siya dito. 'Di ba? Alam mo, yung ginawa sa SMNI, yan ho ay pananakot. Pananakot ho sa ibang network. Sinasabi ho nila na kapag ikaw ay pumalag, kahit kaalyado ka namin, kahit sanggang dikit ka namin, kaya namin kayong gaguhin. Kaya namin kayong ipasara. Kaya namin kayong gipitin. Alam nyo, kung kayo, kung maaari ko lang sana, kung malaya lang ako magkwento kung paano ginipit ang SMNI, magugulat kayo. Kasi lagi ko nga sinasabi sa kanila sabi ko, di ba kayo nga lang ang sumuporta na network nung panahon ng kampanya kay Marcos, di ba? Binudol nyo nga yung tao. Hindi, biro lang SMNI. Hindi, totoo naman, di ba? Sila lang ho talaga yung sa debate, hindi lang ho sa debate, sila lang yung nagbigay ng espasyo kay Marcos. Di ba? Pero anong ginawa? Kasi nga, alam ho nila na si Pastor Kibuloy and ang buong SMNI ay sumusuporta sa mga Duterte. Alam mo nila na sanggang dikit to ng mga Duterte. Kung pansinin ninyo ngayon ang gagaganda ng mga events. Dahil nga po sa KOJC po, ito'y SMNI ang tumutulong. Ibig sabihin, malaki yung tulong talaga ang SMNI sa lahat ng campaign shorty ni Pangulong Duterte noon hanggang ngayon. Kaya nga nakita ho nila yung bagay na yun, kaya ginigipit ho nila. Tapos ito nga ang mga nakaraan, di ba? Hinak po yung account. Kaya mga kababayan, habang pinipigilan nila ang SMNI, ako ho, nagsasabi na ho sa inyo, tayo na ho ang magpakalat ng mga videos. Kasi hindi ho yan hindi ho yan ipapakita ng mainstream media. Kung tingnan nyo ho itong isang mainstream media na ito, ang pinapakita lamang po ay yung speech na kung saan may banat si Pangulong Duterte. Pero yung sabihin ba nilang dagsa-dagsa, libo-libo pumunta? Pag may event ang mga tolongges na mga pro-impeachment, grabe ho nila puntahan, ibalita, kaliwat kanan ng balita kahit walang tao. Diba? Totoo naman Pero yung mga ganito, hindi ho nila ibabalita ho ito kahit punong-punuan tao. Ang ibabalita na lang nila kung ano yung magandang ipaumpog sa Marcos para may balita ho sila. At ito nga ho yun, yung sinasabi ni Pangulong Duterte na kung saan talaga namang may dictatorship nang nagaganap ngayon. Ako, naranasan ko, never ko naranasan sa buhay ko yung ganito na maging aware ka sa paligid mo. Anytime pwede kang dukutin, maging aware ka, baka mamaya may mangyari sa'yo. Alam mo yun? Tapos tinatawanan nga ako dati nila Dada kasi napapraning daw ako. Tapos sabi ko ngayon, praning pa ba ako? Hindi, totoo. Ngayon si Dada, minsan pinupuntaan sa istasyon. Walang biro, may mga nagtatanong. Yung biglang magtatanong, dito ba yung SMNI? Dito ba yung Banateros? Tapos biglang pag wala pa kami, biglang sisibat yung nakamotor. Yung mga ganun ho ba? Naintindihan yung ibig ko sabihin, mga kababayan. Ito'y, di natin masasabing ito'y merong planong masama sa amin. Pero gayon pa man, ito po'y pananakot to. Pananakot to sa mga Pilipino nagsasalita. Kaya nga mga kababayan, kami po'y isang tao lamang o maaring sabihin na natin yung buong vloggers, 40 lang yun. Walang magagawa yun kung hindi ho kayo mag-share, magla-like o kaya ay magsasalita din. Lalong-lalo na kayong mga OFW. Anyway, hindi naman kayo kayang puntahan dyan. I-share ho natin sa mga kababayan natin sa Pilipinas yung mga videos na mga katulad ho nito. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Nako, dili na manaog. Ibig sabihin, di na bababa. Parang baligtad sa Tagalog. Panik panaog. Tama. Nalito na rin ako Hindi, totoo. Ayan, sinasabi ni Pangulong Duterte, hindi na daw bababa pag natapos ang kanyang termino.
Yan ang gagawin daw ni Marcos. Binuking niya na, nako po, patay tayo dyan. Ito mga kababayan, tandaan nyo, ito si Pangulong Duterte. Galing itong Malacanang. Huwag nyo kakalimutan. Galing po itong Malacanang. Anong ibig ko sabihin? Kahit ubusin nila ang mga tauhan sa Malacanang, meron at meron matitira na nagsilbi kay Pangulong Duterte. At sigurado kung nakuha ng damdamin ni Pangulong Duterte yung mga dating kasamahan niya sa Malacanang.